Praise God. Magandang umaga po sa inyo mga kapatid, mga kongregawa. Bago po lahat, gusto ko muna madalangin sa Panginoon. Kung may tulad po rin mga kapatid. So, Panginoon Diyos, ang banal, Panginoon, dito po ko sa iyo na harapan, Panginoon, sa harapan ng mga kongregawa, Lord. And we are all accountable, O God, for these things, O God. So, Lord, Panginoon, tulungan niyo po ko at patawarin ko kung ako may mga kahinaan, pagkukulang sa iyo, Panginoon. Huwag po karapat dapat sa iyo salita, sa iyo presensya. Hinihingi ko po, Panginoon. Sa oras nito, Panginoon, na subuhin mo ang Espiritu, Lord, upang i-connect, Panginoon, sa salita mo, Panginoon Diyos. At upang sa ganun, Lord, maging pakinabang ito, Panginoon. Hindi dahil sa may tinanggap kami na ang taas ng karunungan, kundi, Lord, ito ay maging pakinabang, Panginoon, sa bawat isa pusa. Ilantad niyo po, Panginoon, kung ano yung katotohanan. Sinasabi ng salita mo, Lord. Sinasabi ko yung na sa mga huling panahon nito, from the very beginning until the last church age, O God, before the rapture will take place, the bride will know all things that you will give into the children of God, Jesus Christ. So, maganda po yung mga presentation ng mga nauna na po at yung nabanggit kanina tungkol sa humanizing organization po, nung sinabi ng ating mahal na propeta. Yan din po yung aking at sinabi kanina na tugtog po ako doon sa yung attributes and identification. Kasi po, paksa po natin distinction, no, ng dalawang ito. So ano ba yun? Ano ba yung spiritong yan? Ayan, espiritu ng Nicolaita at espiritu ng Berea. So yun yung ating pinag-usapang paksa po. At hope na sana ay doon po ako papasok at may bigay ko po sa inyo kung ano po yung pagkakatindig po, kakaunawa ko po. So, papasok po ako doon sa tinatawag na identification. Yung distinction po talaga nila. Sa Biblia po, pag tinignan natin ang Berea, wala kayo nakita ang salitang Berea. Agree kayo doon, ba? Wala po kayo makikita at mababasa sa salitang Berea. Noble na, yung Berea. Ang mababasa nyo lang sa Biblia, Berea. Okay. Pagdating po sa Nicolaitanism, wala rin po kayo makikita nakasalitang Nicolaitanism. Nicolaita meron. So, ibig sabihin, nabibigyan po natin sila ng kahulugan pag may dinugtong ka na. Okay? So, yun po, ang aking babanggitin sa inyo sa umagang ito, mga kapatid. At dahil may silang po ang oras, siguro tutumbungin ko na agad yung aking gustong sabihin. Takbo muna po ako doon sa scriptures na sinabi natin sa 17 ng Acts, diba? Pero hindi ko babasahin yun. Dahil pakulang na tayo doon eh. Sa verse 11, na sinabi po doon na ang mga taga-Berea ay tinawag po ng mga noble. At ipinumpara ang synagogue from the Thessalonians. So, sinabi doon, kaya pinanggit po itong mga taga-Berea, meron silang ipinakita. That's identification. Yung distinction ng Thessalonians at saka yung Berea ay pinakikita na po doon yung distinction. Hindi na po natin nauumatin kung ano po yung sinabi ng scriptures about the Thessalonians. Kasi pangit yung identification nila. So, papalaw tayo na merong mabuti pinakita ang taga-Berea. At meron pong pinakita na pangit sa Thessalonica. And that is the spirit of Nicolaitanism. Okay. So, book of John. 1 John 4. At ang nagsalita po nito ay isang apostol na kahuli-hulihang apostol na simulat ng Apocalypse. Si Apostle John. Ganito po yung kanyang pagkakaunawa doon sa karakter po ng isang tunay na anak ng Diyos. And this is chapter 4 verse 1. Beloved, yan po yung mga Christian. Believe not every spirit. So, dito po sa scripture na ito, nabasa po natin, ang pinasusuri po is spirito. Sabi po dyan, but try the spirits, whether they are of God.
Yan po ang sinabi ni John, ang pinasusuri po sa atin yung mga espiritu. Kasi sa espiritu malalaman mo ang identification eh. Okay, sabi, anong dahilan? Because many false prophets are gone out into the world. Verse 2, hereby you know that the Spirit of God, if every spirit that confesses that Jesus is come in the flesh, is of God. Yung nagpapahayag na si Kristo ay naparitong nasa laman. Sabi, siya ay sa Diyos. Hindi sinabing siya yung Diyos. Anyway, hindi naman gadget yan. Pwedeng ano lang po natin, ipalit lang po natin sa first one there. Yung po hindi sinabi dyan doktrina. Espiritu po ang pinasusuri. Kaya ang sabi nga ng ating mahal na propeta po, mas mabuti pang gusto kong kasamahin ng taong nasa mali. Pero ang sabi niya, may tamang espiritu. Kaysa sa isang taong nasa katotohanan, mali ang espiritu. Sinabi ng ating mahal na propeta yan. So, ibig sabihin, kahit mismo ang ating mahal na propeta, para sa kanya, mahalaga po ang identification ng spirit. Kasi doon mo makikita ang tao, kung siya na ay sa Diyos eh. Sabi nito, you can see, kung sila ay sa Diyos, sabi niya, the tribe, yung salitang tribe, pagsasaliksik po yan. Isang utos na kahit sa mga apostol, ang commandment ni Kristo, utos na magsaliksik. Amen. Yan po yung utos ni Kristo, and that is the doctrine of God. Subukin. Okay. Now, tuloy-tuloy natin ang basa in verse 3. Tignan po natin. Paano ipinaliwanag ni John ang pagsuri sa Espiritu kung siya sa Diyos? Mga Espiritu po yan. And every spirit that confess, okay, nabasa na natin. Taktawanan po natin, Pastor. So, verse 4. Ye are of God. Kayo sa Diyos, mga bunting anak, and have overcome. Yung salitang overcome, mararanasan lang ng tao doon sa verse na binasa natin, verse 2, kung siya ay nasuri. Overcome them. Yung may mga espiritong kalimuan, error. Because greater is He that is in you, that is the Holy Ghost, than He, that is the spirits that is in the Word. That's the spirit of Nicolaitanism. Verse 5, they are of the Word, sila sa mundo, therefore speak they of the Word. And the Word heareth them. Majority po. Ang mga maling spirito, majority, mas marami. Okay, sabi dyan, verse 6, and we are, okay, verse 6, we are of God, and knowing that God heareth us. And He that is not of God heareth not us, whereby we know the spirit of truth. Yung spirit of truth and the spirit of error, that is distinction. Now, verse 7, beloved, let us love one another. Bigla nang pinasok ni John yung ang kapaw. Sa 1 Corinthians chapter 13, pinanta po natin kanina, that is charity. Okay? So, yung palang katotohanan na espiritong sa Diyos na nasa mga maliliit na anak ng Diyos ay pag-ibig pala. Okay. Sabi niya, ang pag-ibig sa Diyos, sabi niya, for love is of God. Ang pag-ibig sa Diyos, ang pag-ibig ay sa Diyos and everyone. Hindi sabi, kung sino lang. Ang sabi ni John, every little children. Hindi pwedeng mawala ito. For love and everyone that loveth is born of God. That's identification na kung meron siya ay totoo talagang ipinanganak siya ng Diyos at siya yung Diyos. At sabi sa verse 8, He that loveth not, knoweth not God. For God is love. Verse 9, in this was manifest that the love of God toward us, because that God sent His only begotten Son in the world, that He might live through Him. Verse 10 po.
Here is love, that we love God. But he that loved us and sent his Son to be propitiation for our sins, beloved. Verse 11. If God so loved us, we ought also to love one another. Now, verse 13. Here, no. Verse 12. No man had seen God at any time. O walang makita, John 1:18. Pero, Matthew chapter 5, verse 8. Hindi na po natin. Well, verse naman tayo, no? John 1:18. No man had seen God at any time. Bakit hindi niya pwede makita ang Diyos? Kasi kung wala yung katangian ng pag-ibig, hindi mo makita ang Diyos. Okay? Sa Matthew 5, verse 8. Sino yung makakakita sa Diyos? May malinis na puso. Amen. Now, let's continue. Verse 13. Verse 12. If we love one another, God dwelleth in us, and His love is perfected in us. Grabe po yung salitang perfected yan. Kasi yung tunay na may pag-ibig ng Diyos, hindi pwedeng magkasala yun. Totoo yan. Paano ka magkasala kung mahal mo ang Diyos, mahal mo ang kapwa mo, wala kang ginagawang mali, o paano ka magkasala? Kaya inutos talaga yan sa mga apostoles at ipinangaral nila at ipinasulat just to remind us. Now, verse 13, we hereby know we that dwell in Him and hearing us because He had given us. Ang katunayan po, malalaman natin tayo nasa Kanya kasi ipinadala na yung Spiritong yan eh. Nasa iglesia na po yung Spirito. At kung ito'y nasa iglesia, meron na pong identity yan. Verse 14. And he had seen and testified that the Father sent the Son, said the Word. Verse 15. Whosoever shall confess that Jesus is the Son of God, dwelleth in Him, and He in God. Verse 16. And we have known and believed that the love of God had to us, God is love, and He that dwelleth in love, dwelleth in God, and God in Him. Yan ang inuutos mga kapatid sa iglesia ng Panginoon na kailangan tayo'y nasa Diyos na ang pag-ibig ng Diyos dala nasa loob ng iglesia at nananahan sa iglesia. 17, and here is our love, made perfect. Love casted out fear. O, so yung mga kapatid, no? Kung sa atin po yung tunay na pag-ibig na may kasakdalan, may pag-ibig, and cast out fear, because fear had torment. Kapag ang iglesia po ay may fear, bigyan po ng halimbawa, ang iglesia po lang, wala yung love. Anong klaseng love yan? That's not the love of humanism. Agapaw yan. Ibig sabihin ng agapaw, you love the truth. Yung pag-ibig mo sa salita ng katotohanan. Yun po yan, mga kapatid. Kaya sabi, kapag ikaw ay nandoon sa sakdal na pag-ibig ng Diyos, mga kapatid, at ang iglesia ay nandoon, walang fear. Okay? Marami po akong kilalang iglesia at mga kapastoran na kapag dating po sa kanilang membro, ayaw po ipahadlugin sa iba. Bakit kasi? Ang dahilan, baka madaya. Baka managaw. Totoo ba yun? Yes. Totoo. At naging dahilan, binabawalan nila na huwag pumunta. Kapag ganun po, mga kapatid, ang isang ruling in leadership, mapasok po yung sa Nicolaitan method, which is conquering the Jews. Kasi tayo, ang mga pastor na itinilaga sa kamay ng Panginoon, sa kamay ng Anghel, ano may kamay ng Anghel? Yan po nila sa Ephesians 4. Sila po ang tinawag para makasiwa, paano dalhin ang iglesia ng Panginoon. At binigyan po sila ng eksaktong kapahayagan ng Diyos at pamina rin po sa pag-ibig na pinag-usapan natin. Alam nila na ang iglesia ay may kalayaan sa salita ng Diyos na hindi dapat ikulong, hindi dapat itahon. Yun po yung tunay na hindi naman masama, pansamantalang ikulong, pansamantala lamang. I'm not against kung ikulong, pero pansamantala lang. Habang sila'y tinuturuan sa salita ng Diyos na magmahal, na magsaliksik sa salita ng Diyos, pansamantala. Pero kapag sila'y may alam na, at natuto na, abay, kailangan pakawalan mo na yan. Amen. Amen.
Hindi po pwede habang panahon kukulungin natin. Kasi kung habang panahon mong kukulungin sila, ay papasok po sa Nicolaitanism. Now, tuloy po natin, verse 19. We love Him because He first loved us. If a man say, I love God, mabigat po ito and hated his brother. He is a liar, for he that loveth not his brother, whom he hath seen. How can he love God, whom he hath not seen? Mabigat po ito. Verse 20, mga kapatid. Hindi mo pinag-uusapan dito yung hated, yung anger mo sa kapatid. Sama yung anger sa Bible okay, sorry. Yung hated pala. Baliktad. Yung hated, yung hated, masama sa Bible. Yung salitang hate, hindi tama yun You hate. Lalo na you hate for without cause, without any reason. Masama yun. Pero kung ang galit ng isang tao na may reason, hindi po yun mali sa Diyos. Ipinapuntos ng Panginoon, magalit na kayo Si Kristo nagalit. Pero hindi nagkasala. Bakit? Kasi yung galit niya banal. Yung galit niya nasa katwiran ng Diyos, yung galit niya nasa pundasyon ng pag-ibig. Because nagalit siya, pinakita niya yung kamalian nila. Na mali, alam niyo yun. Ngayon, dito sa pinag-usapan natin, paano ba natin ma-identify sa ating tunay na espiritu na may pag-ibig? At kung ang pinalaman ay salita ng Diyos, mga kapatid. So pinag-usapan natin din yan. Yung pagsasalipsik sa salita at katotohanan ng Diyos. Natatawagin tayong noble. Maraming aplikasyon yan. Hallelujah. Halimbawa lang, may dalawang magkapatid at parehas na manggagawa na may nasasakupang iglesia. Ano natin ihalitulan dyan? May alitan. Nagkaroon ng alitan. Pag sinabi ng alitan, hindi naman yun, mga kapatid, that is a misunderstanding. Pag sinabi ng alitan, hindi talaga away na katulad sa liputan, no? Hindi tayo ganun. Nangyayari yan ba? Yung mga kapatid nga, nagkakaroon ng problema Normal yun. Pero paano natin i-apply ito? Yung hindi pagkakaunawaan ng magkapatid, ng manggagawa, ng, sabihin natin, sama na natin iglesia dyan. Kapag hindi po natin dala ang doktrina ni Kristo na pag-ibig, na yung pagiging noble, searching the word of truth, pag may problema, anong gagawin? Kailangan mag-usap. Kailangan magtagpo at pag-usapan yung misunderstanding. Ano yun sa Diyos? Ang sa Diyos, mga kapatid, kahit ikaw ang tama at ikaw ang pinaparatan ng mali, magpagtakumbaba ka pa rin. Dahil aabutin mo siya na nasa kamalian. Igigilid mo ba kung ikaw ay tama at nakikita mong hindi niya maabot ang anumang kamalian? Siyempre hindi. Doon mo ipapakita ang pag-ibig. Ito mga kapatid, sa usapan na ito mga kapatid ng distinction between the Berean and Nicolaitanism. That's the attitude Hindi pinag-usapan dyan yung bato sa kapatid dahil sa kahinaan ng laman. Dahil lahat tayo may kahinaan. Sino tatayo dito? Katulad ng sinabi ni Kristo, pinahawak niya ng bato. Batuin mo na. Di ba wala? Kasi lahat tayo puno ng kahinaan. Ngayon, ano yung pinag-uusapan dito? Mga kapatid, yung anumang bagay na pagkaunawa natin sa salita na kung minsan hindi pareha sa iba. Ano mo i-handle yan? Kadalasan kasi, kapag ang tao, lalo na, nasa katotohanan, pag hindi nag-ingat, ang hindi nag-ingat, pwede ka mag-proud, pwede ka magpalalo. Right? Hindi ba kayo naniniwala na ang revelasyon nakakapagpalalo? Ang mataas na karunungan ay nagpapalalo sa isang tao. Kaya nga si Pablo may ganung antas sa lahat ng mga apostol
ng Diyos sa kanya, pinadalahan siya ng puppet, puppet in the flesh. Ano ibig sabihin? Parang hindi siya itong malaki. Yung tinik sa laman. Hindi karamdaman yung tinik sa laman, mga kasama niyang manggagawa. Nagiging kalaban niya. Bakit? Anong dahilan? Para hindi siya magpapurit. Yun po yung isang dahilan, mga kapatid. Hallelujah. Now, pwede po pakitlas na ulit. So mga kapatid, mahalaga po sa identification ng Espiritu na ito nakikita sa buhay ng bawat isa. Ito po Espiritu. Espiritu yan, mga kapatid. Verse 21. And this commandment. Anong commandment? Kung si John ang sumulat sa chapter 4 para sa iglesia, yung kautosan na yan, nasa chapter 1 po yun. Mamaya na natin babasahin. And this commandment, have we from Him that we love God, love His brother also. Amen. Yun. Paano natin iugnay ang pag-ibig na yan ng pag-ibig sa kapatid? Tandaan po natin ang kapatid yan, hindi lang po lalaki yan. Buong iglesia yan. Mga kababae, mga malalaki, kabilang sa iglesia ng Panginoon, tinubos ni Kristo, sakop lahat yan. Huwag natin isipin dito, mga kapatid, manggagawa lang pinag-usapan dito. Kasama rin ang babae. Now, puntahan natin, ano ba yung kautusan na yan? Na sinasabi ni John, hindi yan kautusan sa lumang tipan. Chapter 1 ng 1 John. Chapter 1 po. That which from the beginning, pasok tayo sa Ephesians sa nandito na tayo mga kapatid sa last church age. Na ang Biblia na ito ay simula pa sa pasimula. Kailan ba yung that which was from the beginning? Yung pasimula na yan, na kung kailan narinig nila yan, kay Kristo. Nung si Kristo nasa lupa, itinuro na ni Kristo yun. Yung kautusan na yun, anong klaseng kautusan? Yung isang attitude, mga kapatid, na masisilip po natin na ipinalagay ng Diyos sa Acts 17 verse 11. Yung pong attitude na yun na sa senagoga ng mga taga-Berea. Hindi po yun mali, tama yung kung bakit sinabing no more. Kasi tumama na sila kahit na mga Hudyong inabutan ng panahon ng Kristyanismo, may ugali silang tama. Kaya sinabing Berean, ito ay tumitipo sa karakter o identification ng tao. Yung salitang nilagyan ng N ay identity ng tao. Hindi po yan lugar, kundi identity ng tao merong ganitong espiritu. Okay. The thing from the beginning which we have heard and seen with our eyes, which we have looked upon in our hands and handled the word, handle of the word of life. Now verse 2, the life that was manifested we have seen it is permitted to show that that eternal life which was with the Father and was manifested unto the Son. 3, that which we have seen and heard and declared we unto you, that ye also may have fellowship with us, and truly our fellowship is with the Father and with the Son, Jesus Christ. Mga kapatid, pahala na po yun. Makita natin dito. Isingit lang ng konti, no? Ang Holy Ghost pala natin, ang fellowship natin sa Holy Ghost, dalawa. It is the Spirit of the Father and the Spirit of the Son. Okay, verse 4, and these things write unto you, you little children, that your joy may be full. Okay, next. And this is the message which we have heard of Him and declared to you, that God is light. And in Him is no darkness at all. Yung salita ng Diyos ay liwanag at sa Kanya ay walang kadiliman. Mga kapatid, wala pong sa Diyos, wala ka talagang masusupungan na anumang bagay na pwede mong may bato. Nakakalungkot isa ng tao kapag dumanas ng mapahit. Sinisisi ang Diyos. Sinasabing, unfair ka, O God.
May ganun tao, narinig ako nun. Unfair ka o lahat. Hindi niya alam yung sinasabi niya. Hindi unfair ang Diyos, mga kapatid. Ang unfair ang tao sa Diyos. Hindi nila alam yun. Hallelujah. That if we walk in the light and He is in the light, we have fellowship, and the blood of Jesus Christ, His Son, cleanses us from sin. And I tell you, brothers and sisters, tungkol sa dugong ito, is it a chemical blood? 2,000 years, tuyo na yan eh. No. Ano yung nasa dugo? Hindi ba buhay? Ano yung nasa sa loob ng dugo na may buhay? Yun po ang Holy Ghost. That this blood has life, has the Holy Ghost of Jesus Christ, His Son, cleanse us from our sin. Ang nililinis po dyan, mga kapatid, na may kinalaman sa salita, hindi lamang yung attitude natin mali. Ang pinakamalaking factor, mga kapatid, na tinatrabaho ng Holy Spirit, hallelujah, na nasa atin, ay ang salitang tinanggap natin. Kung meron kang tinanggap na salita o mensahe, ngayon, mga kapatid, huwag natin iturong kapunuan na lahat yan. Pag tayo mo nagtuntok na sa isip natin ang tinanggap natin, eto na. Ay maliligaw ka. Bakit? Asinin natin. Saan ba yung walking ka lang? Verse 7 na tayo. Ito. But if we walk in the light, as He is in the light, we have fellowship one with another. So, ang kautusan na binanggit ni John, na narinig niya sa Panginoon, na itinuro niya kung siya'y nasa lupa, ay ang lumakad sa pangayan ng liwanag ng Diyos. Amen. Kailan po ba ang isang Kristiyano, mga kapatid, makakatigil sa paglakad? May pagtigil talaga. Kailan? Kapag umabot na po tayo sa kapunuan. Anong klase kapunuan? Hindi dami ng aral. Dami ng magandang katangian. Katangian ng tunay na isang Kristiyano, bound with love. Anong klase kapunuan ng pag-ibigan? Kapag hindi ka na nakakaranas ng anumang hatred sa iyong kapatid, ang hindi ka na sa Diyos. Ama ba hindi? Pero pag meron pang katiting na natitirang muhi, na ang muhing katiting hindi nababalanse, you are subject unto the process of the purchasing blood of Christ. Amen. Dahil kapag naiwan po sa panahon na dumating na kakumpletuhan, naiwan po ang maliit na yan, na kamalian sa atin, na mayroon siyang malaking pag-asang malinis ng dugo. Sabi mo dugo, it's not literal, ano? Yung Holy Ghost, yung buhay, para ituring dyan, mga kapatid. Something wrong. Ano mangyari for last time? Last ano to? Masusurpresa siya sa pagdating ni Kristo. Ang huling babasahin ng talata. So, ang identity na pinapakita ko po, it's the identity of the Berean. The true character of a real Christian. As being known. Yun yung love. Okay. Last, na sinabi ko pang huli, basta pakiklas lang po. 1 Thessalonians 5. Dito po sila maiiwan. 5 chapter 5 verse, I think verse 1. Verse 1 and 2. Okay. Look, brothers and sisters. Sabi ko nga, kapag sila ay bound sa maling, meron pa rin natitira. Andiyan, meron pa natitira sa kanilang kakaunti na maling espiritu. Dito po sila tatama. But of the times and seasons, sabi ni Pablo, ano ba itong babasahin natin for background? Pagdating ni Kristo po yan. Ang pagdating po ni Kristo, hindi natin pinag-usapan that is the physical appearing of Christ. No. Hindi lang yun. Yung pagdating ni Kristo, but of times and seasons, brethren, you have no need that I write unto you. Sabi ni Pablo yan. Kinakausap ni Pablo ang iglesia ng Thessalonica para sa lahat po yan. Sabi ni Pablo, hindi ako nangangailangan
But of the times and season, ang panahon, ang season, ng mga kapatid, ay hindi ko pinakailangan isulat ko sa inyo, sabi ni Pablo. So, ibig sabihin na ng Iglesia, alam ang pagbalito ni Kristo. Alam ang dito si Kristo, amen? For yourselves know perfectly that day, yun yung dating ni Kristo of the Lord, so come it as a thief in the night. Ganyan po ang paniniwala ng ibang Christians. Kasama na yung iba na nahuhuli sa mensahe ng Panginoon sa huling araw na ito. Ang karamihan po, ang unawa, pabalito si Kristo para magnanakaw para sa kanila. Paano natin kasi siguro na hindi tayo, paano natin sinasabi na, you yourself know perfectly, kilala niyo ang pagpalimang ni Kristo. Tama? That the day of the Lord so cometh as a thief in the night. Akit po natin. Verse 3. For when shall there peace and safety, then sudden destruction cometh upon them that travail upon the woman, which silent they shall not escape. Sa verse chapter 5, verse 1 and 2, iiwan ko po sa inyo, basahin niyo mabuti. Si Kristo hindi pa parito sa iglesia para kunin na katulad ng isang magnanakaw. Si Kristo nandito na po sa atin. At kung siya sa anyo ng Espiritu ay nasa atin, nasa itaas, nakaitaas po ang pag-ibig na yan. Kaya sabi ni Pablo, hindi ako nangangailangan sulatan pa kayo. Alam ninyo, saktan ang pagparito ng tungkol kay Jesus. Bakit? Kasi yung masusurpresa, yes, merong tip, merong darating na abot na si Kristo para magnanakaw. Bakit? Hindi nila na-experience ng tuluyan kung ano yung pinag-uusapan natin na agapaw. Naghihintay sila sa pagparito ni Kristo. Bakit? Hindi nila na-experience ng totoo si Kristo. Kaya naghihintay sila na panakaw. Number 2. Hallelujah. Tapos. Last, Number 2. bago pumigay kay Pastor. Naiwan na. So may mga attitude ng spirit na yan. Wala namang aking dito tayo eh. Number 3, hindi ba? Sino aking dito tayo? Wala. Dito tayo sa tamang sinasabi ng Biblia. That's the attitude. Kaya isang Kristiyano may true identity, may true love, hallelujah, sa pagparito ni Kristo, hindi siya nag-aabang, kasama siya paparito. Hallelujah. So, yung pong tunay naka-experience ng tunay na pag-ibig sa salita ng Diyos. Marami pang scripture siya, John 5:39. Hallelujah. Hindi tayo panakaw na kukunin ni Kristo. Mga kapatid, hindi. 1963, dumating si Kristo in the form of the Word sa mga protestante. 1963 po yun. At kung 1963 nangyari, si Kristo po nasa bride sa anyo ng kanyang salita. At Espiritu. At ito'y ini-enjoy ng mga iglesyang nagmamahal sa kanyang salita. Salamat po.